Hello. Good morning po sa lahat. Good morning. Good morning po sa mga kasama po natin sa congregation at kasama po natin sa online. Ayan po. Praise the Lord. Tayo po muna ay manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po sa umagang ito. We thank you sa aming pong panambahan. We believe na tinanggap niyo po ang aming papurit pasasalamat at sa aming pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito, gawin niyo pong matabang lupa ang aming mga puso. We thank you. We love you in Jesus' name. Amen. Amen. Yan po. Praise the Lord. So, salamat po sa Panginoon at tayo po ay nasa February na. Napakabilis po ng panahon. Opo, February na po at alam po natin na ang pangako ng Panginoon ay paganda ng paganda. Yan po. So, magsimula po tayo sa isang kwento sa umagang ito. Meron po isang lalaki at siya po ay nagmamasid. Tinitignan po niya yung mga puno. Napansin po niya yung isang puno, yung bunga po nito ay mahuhulog na po, mapipitas na po yung tangkay. So napitas po yung tangkay at bumagsak po ang apple doon sa apple tree. So inobserbahan po niya, dahil hinog na hinog, marahil ay nahulog na ito. So dahil maraming time ang taong ito at mahilig po siya mag-aral, ay inobserbahan po niya yung mga puno. At pinag-aralan niya ng isang buong araw na yun. At nakita niya na nahulog na naman yung ibang mga bunga. So napitas na naman, nahulog na naman yung tangkay at nahulog yung mga apple. At sa pagkatapos po nung araw na yun, nakagawa po siya ng isang conclusion. Nagawa siya ng theory. Dahil sa kanyang pagtsatsaga na mag-observe sa buong araw na yun. Sabi niya, ni isa na nahulog dun sa puno ay pabagsak at wala man lang ni isang natanggal pataas. So, sinabi niya o na-conclude niya na what goes up must come down. So, nakabuo po siya ng teorya patungkol dito. Kilala niyo po ba to? Kaibigan niyo po ba? Pakaibigan niyo po. Sino po? Wow, ang galing po ng mga nasa harap. First honor po talaga sila. Ito po ay si Isaac Newton. So, alam po natin, sa kanya po natin ina-attribute yung alin pong law of gravity. So, yung law of gravity kay Isaac Newton po natin yan ina-attribute. Yung law of gravity, bagamat si Isaac Newton po ang nagpasimula o nagbigay ng term about gravity, pero alam natin that it is a natural law. Ito po ay dahil sa creation ng Panginoon at ito po ay talaga nangyayari, natural. Madami pong laws ang naimbento ng mga scientists in the past, kasama yung mga law of thermodynamics, pero syempre hindi na po natin yun mga pag-aaralan. At iba pa pong natural and moral laws and principles na itinalaga ng Panginoon for the creation. Natututunan po natin yan sa school, sa araw-araw po nating pamumuhay. Meron din po tinatawag na law of decay. Law of decay is everything ages and wears out. Hindi lamang yung mga damit, ito po ay naluluma. Yung ating mga physical na katawan ay nag-age, tumatanda. Yung mga buildings, yung bahay, kahit gaano po siya kaganda sa pagkagawa nito, pero pagka umandar po ang panahon, ito po ay naluluma, may mga nasisira. The same goes with everything around us, o yung creation, o yung universe, nagdedecay or naluluma, tumatanda. Si Gloria Romero, kung kamakailan po, siya po ay pumanaw at the age of 92.
Nag-trending po siya doon sa social media and nag-trending din po yung mga pictures niya noong kabataan. At napakaganda po pala niya. Although makikita naman po natin yung itsura niya ngayon sa kanyang katandaan ay maganda pa rin siya, pero iba pa rin po pala yung kagandahan niya nung kabataan, parang perfect na perfect yung mukha. Pero makikita po natin na siya ay nag-age. Siya ay tumanda. Parang tayo din ay gumaganda po. Hindi po tayo. Pero ito po yung natural law. Di ba? Mapapansin po natin, may mga konting lines and everything, mga ganyan. Dahil ito po yung itinalaga ng Panginoon. And ito po yung nangunguna. It governs our universe. Dahil ito po yung ginawa ng Panginoon. Not just physical, but also moral and spiritual laws na isinulat ng Panginoon. And dahil po ito'y natural, hindi po tayo makakatakas sa mga alituntunin ng Panginoon na ito. And we may try to get around God's laws, but we know, ang ending po nito, pag in-ignore natin ang natural laws, tayo po ay mapapahamak din, or we end up, we ruin ourselves. At isa pong popular na law o principle in the Bible is found in Galatians chapter 6 and verse 7. It says, mocked, for whatever a man sows, this he will also reap. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So ito po yung tinatawag natin the law of sowing and reaping. Or pwede po natin the principles of sowing and reaping. Alam po ito ng mga farmers kasi sila po yung nagtatanim. Ito po yung kanilang trabaho. Alam ko po, nabanggit ko na ito sa aking previous preaching na pag nagtanim ka ng kamatis, ang aasahan mong ani ay kamatis. Imposible po magtanim tayo ng kamatis at abukado po yung ating kukuhanin o avocado po yung ating aanihin. So, yung law of sowing and reaping not only applies dun sa mga farmers, but also sa ating mga pagtatanim sa sarili nating mga buhay. And ito po yung mga tinatanim natin or yung mga pinipili natin araw-araw. Remember, every day, we are full of choices. Lahat po ng bagay na ginagalawan natin ay meron po tayong pagpili. Simula po pagbangon sa umaga, meron na po tayong pagpili kung babangon ba tayo or mag-snooze po tayo ng alarm. Kung magpe-pray pa ba tayo or mamadali na ako, teka sandali, Lord, mamaya na po. Mula pa lang po sa pagbangon po natin, meron na po tayong kailangang piliin. And that choice affects our everyday lives. At hindi po ito mawawalan ng kabuluhan. Maliliit o malalaking mga decisions natin sa buhay o mga pagpili natin sa araw-araw ay mayroon pong significance and effect in the future. Mayroon pong mga short and long-term effects yung mga ginagawa natin sa araw-araw. Ito po yung mga tinatanim natin, whether ito po ay character, whether ito po ay ating pag-iisip, whether ito po ay ating ginagawa. Ito po ay tinatanim natin every day. Marahil po yung iba parang hindi naman natin makikita agad yung effect, pero meron dramatic yung effect. Meron naman napakatagal ng epekto. Halimbawa po yung pag-exercise. Yan po yung isang nakikita natin, dramatic yung effect pag ito ay ginawa mo ng diligently. Pero kung hindi mo naman siya ginagawa diligently, ay kahit po magantay tayo na 1 taon, ay wala pong magbabago sa ating katawan. Pero doon sa mga active na nag-exercise at nagpumili na sila ay maging healthy, diba nakikita po natin yung difference, nakikita natin gumanda yung kanilang katawan, nagkaroon sila ng muscle,
naging mas malakas sila. Nakita natin physically. Pero isa lang pong itong banda ng mga epekto. Physical lang po ito. Kasi alam po natin na ito yung tinatanim mo. Nagtatanim ka ng exercise, nagtatanim ka ng determinasyon araw-araw, nagtatanim ka ng pagkain, ng tama. Kaya meron po itong epekto o aanihin po ito ng tao. Pero, hindi po natin pwedeng i-mock. Sabi nga, God is not mocked. Sa pamamagitan po ng hindi natin pagsunod sa law of harvest o pag-ignore o pagbaliwala po natin na hindi po tayo naniniwala na anuman ang tinanim natin ay siyang aanihin natin. Pag nagtanim po tayo, expect that we will reap a harvest. Pwede pong inadya natin, pwede pong pinahintulutan ng Panginoon, pwede pong epekto ng ating mga choices. Either by God or sarili nating gawa. And alam natin na anuman na itatanim natin, pwede pong mag-ani ng positive or negative results. So in other words, kung ano po yung ating itinanim, yun po yung ating aanihin. Ano po yung negative side noong pagtatanim ng hindi naman din maganda? We also reap the wrongs of others na itinanim ng iba sa ating paligid. Pwedeng bago natin itananim at tayo ang aani. We reap a certain amount of wrong inherited from our parents. In Psalm 51:5, surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. So ito po, na-inherit na po natin kasi ito. Yung sinful nature. Because we all reap the sin of Adam and we pass it along to our children. Kaya ang bata, ang sanggol, wala pa siyang muwang pero naroon na sa nature niya ang pagiging sinful. In Psalm 58 verse 3, even from birth, the wicked go astray. From the womb, they are wayward, spreading lies. Ito po, natural. Kaya po kung titignan natin, wala namang magulang na magtuturo ng masama sa kanilang mga anak. Pero, bakit po meron pong nai-inherit? Or, bakit po sila gumagawa ng kasalanan at an early age? Bakit po natututong magsinungaling ang tao? Bakit po sila natututong sumagot? Bakit po sila natututong manakit kahit hindi naman natin tinuruan? Because ito po yung na-inherit natin from Adam. In Genesis 5:3, when Adam had lived 130 years, he had a son in his own image and likeness, in his own image, and he named him Seth. So, si Adam, yung mga offspring po niya ay nabuhay po or nakuha yung trait niya in his own image, in his own likeness. Kaya po, di ba, pag minsan sasabihin, naku, nasa lahi nila yan. Pagkatawag, kasi nga ito po yung sinasabi nga, generational curse. Either positive trait or negative trait ay nakukuha ng mga anak galing sa mga ninuno sa parents. Halimbawa po, mga negative, sabihin, naku, lahi yan ng mga babaero. Ayan, tingnan mo, yung anak, yung tatay, o tapos yung anak, ganyan din. Naku, baka yung apo, ganyan din. Naku, yung pamilyang yan, pamilya yan ng mga Marites. Tingnan mo, Marites yung lola niyan, tapos Marites din yung nanay niya. O, Marites din siya. Yan, kasi pag dyan, sila yung CCTV dyan sa area na yan. Kaya, pagka naglakad ka dyan, alam mo na, kasi isang bungkos ng pamilya yan talaga na Marites. Yun po yung mga negative
negative side nung nai-inherit na hindi maganda sa mga ninuno. Nakukuha po natin yung physical traits, yung character, yung spiritual. Halimbawa po, nakikita din po kasi na i-inherit. Kaya nga po, ingat tayo, lalo kung tayo may mga anak, ano po yung itinatanim natin sa mga bata? Kung nakikita ka hindi nagtatrabaho, kung nakikita kang laging nasa kwarto, ano man ang iyong ginagawa, hindi mo alam, mai-inherit na din ito ng iyong mga anak. Mga example lang po. Halimbawa po, yung tatay, lolo ay naninigarilyo. Hindi mo pwedeng pagalitan yung anak mo pag at the age of high school na siya, ay gano'n na rin siya dahil nakuha lang niya ito sa kanyang mga magulang. The way you talk to your children, paano ka magmura? Tapos sasabihin mo, papagalitan mo pag narinig mo din siyang magsabi ng bad words. Huwag mo sasabihin. Ba't po kayo? Yung start and ending po ng sentence nyo ay ano po? Mga bad words po. Yung mga bata po ngayon, bakit po sila addict sa cellphone? Dami pong guilty dyan. Kasi po, nakikita din nila sa mga magulang na magkalayo din yung magulang. Dalawa parehas, nagaganyan. Kaya, tapos papagalitan natin, tigilan mo na yung kaka-cellphone. Nakikita naman po sa atin na tayo ay cellphone din. Kaya ngayon, hindi na po ganyan ang senyas ng cellphone. Ganun na po. Yun na po yung nakukuha. Nakukuha po, nai-inherit. Ito po yung naitatanim natin sa future generations. Ito po yung mga curses na naipapasa. Pero praise the Lord po dahil ang Panginoon po ay mayaman ng kanyang biyaya. Pwede po nating putulin ang curse sa atin kung meron man po tayong mga lahi na hindi magandang naipasa sa atin, even yung mga sakit, pwede po natin yang putulin. But remember, nasa sa atin pong pagtatanim ito sa ating mga buhay at pagtatanim natin sa mga anak natin. Hindi lamang po sa loob ng bahay, but we reap the wrong of foolish and corrupt leaders and the consequences of a decaying society. Ito po, past, present, and future. Yung corruption ng mga leaders all over the world ay inaani po ng mga mamamayan. Kakasabi lang din po ni Pastora nung kanyang preaching na yung Amerika po is under judgment noong December 31, habang tayo po ay nagtataas ng ilaw at sila po ay merong kaganapan sa US. Kasi po, yung mga leaders ng mga bansa ay nalimutan at tumalikod na sa Diyos. Kaya ang mga mamamayan po, inaani po natin yung corruption, yung immorality. And alam natin na hindi po natin ito matatakasan dahil pag ang judgment po ng Panginoon ay naroon sa ibang bansa, naroon sa isang bansa, ay ano po, hindi po natin ito, maaari po tayong masave. Pero, hindi po maiwasan ang judgment ng Panginoon. So, inaani po natin yung corruption, kaya po ngayon, napakamahal ng mga bilihin. Ang 500 pesos po natin ay, masaya na po siguro tayo kung makabili pa tayo ng 5 items from the supermarket na mayroong worth 500 pesos. Lahat po yan. Sa book po ni Edward Gibbon, sinulat po niya noong 1787. 20 years po niya itong sinulat, The Decline and Fall of the Roman Empire. And he attributed the fall of the empire as being, babasahin ko lang po, the rapid increase of divorce. So,
nagkaroon po ng decline yung Roman Empire because of, yan po, yung society. Yung increase ng divorce, paghihiwalay ng mag-asawa, broken family. Higher and higher taxes. The mad craze for pleasure. Yung mga sports daw po ay nagiging brutal. Yung fashion masyadong nagiging vulgar. The building of gigantic armaments when the real enemy was within. So yan po. Kaya nga po, pag-pray po natin ang ating buong mundo sa mga napipintong World War. Kakakuha po ako ng world news dahil po kay Pastora, dahil pinag-aaralan po niya yan. The decay of religion, pagtalikod doon sa moralidad at nais ng Panginoon para po sa isang bansa. Balikan po natin yung verse, Galatians 6:7-9. Do not be deceived, God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. For the one who sows to his own flesh will also from the flesh reap corruption. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Let us not lose heart in doing good. For in good time we will reap if we do not grow weary. So then, while we have opportunity, let us do good to all people, and especially those who are of the household of the faith. Remember, ito pong principle na ito and law, it applies to everyone, both believers and non-believers. Ito pong sowing and reaping. At hindi po tayo ligtas. Sabihin, hindi ko alam yung anong yan, law na yan eh. Pero ito yung nangyayari po sa lahat ng tao. Nakakilala man sila sa Diyos or hindi, kung ano ang itatanim mo, ito ay iyong aanihin. Tinatawag po ng iba, dahil hindi naman sila Christian, yung mga karma. Pero hindi po ito karma. Simple lang po yung prinsipyo. Tinanim mo, nagtanim ka ng masama, so expect mo, aani ka ng kasamaan din. Nagtanim ka ng kabutihan, di-expect mo, aani ka, babalik ito sa'yo ng kabutihan. Kaya po yung law of sowing and reaping is good news for those who saw good habits. Doon sa mga nagtatanim ng mabuti, sa nagtatanim ng maganda, sa nagtatanim ng productive. Pero nakakatakot po sa mga nagtatanim ng ungodly habits, sa mga nagtatanim ng kahalayan, sa mga nagtatanim ng drug and alcohol abuse, sa mga nagtatanim ng pang-i-scam, panglalamang ng mga tao, pagtatanim ng pagtalikod sa pamilya, pagtatanim ng pag-api sa ibang tao para ikaw ay makaangat at makalamang sa iba. So, maganda po kung tayo ay nagtatanim ng mabuti. But how about those people or kung tayo mismo ay nagtatanim ng hindi maganda either sa ating sarili or sa ating mga paligid? Again, hindi po tayo pwedeng magtanim ng damo at mag-expect po tayo ng strawberries. Hindi po tayo pwedeng magtanim ng obedience and we expect na aani tayo ng pagpapala from the Lord. What we sow is what we reap. Kaya sabi doon, let us not deceive ourselves because we will reap the harvest of our lives. Kaya po sabi in Ephesians 5 verses 15-18, therefore, be careful how you walk, not as unwise men, but as wise, making the most of your time, because the days are evil. Making the most of every opportunity, because the days are evil. So then, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is, and do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Holy Spirit. Natatandaan niyo po ba ang mga talatang ito? Totoo po ba? Ito po last year, ito po isang buong taon po natin pinag-aralan niyan kay Pastor Rachel. How to walk with God.
Ito po yung paalala sa atin, even last year pa lang, pinapaalala na sa atin ng Panginoon na tayo ay magtanim ng magagandang bagay, na tayo ay magtanim ng naaayon sa salita ng Diyos. Kaya naman, if you have walked with God last year pa, ano aanihin natin ngayon? We will experience His goodness. We will see how good God is, that He is good all the time. Ito yung aanihin natin. Kung ito yung ating itinanim last year, kung lahat ng mga walking in the Spirit ay ating talagang isinapuso at ginawa. Alam po natin na ito yung ating mga aanihin. Sabi ko po last preaching, last year, kung nagtanim ka ng prayers, ang aanihin mo ngayon ay swift answered prayers. Sabi, mabilisan mag-answer si Lord kasi 1 taon yung kailangan natin samantalahin doon sa grace niya. Bagamat sabi ni Pastora, ang grace ni Lord ay everlasting, pero this year, double-double grace. Grace upon grace. Lagi ko nga po nakakanta yung kanta ni Kuya Jack na LSS na grace upon grace. Kung ito po itinanim natin, yung mga prayers, this year, aanihin po natin answered prayers. Kung nagtanim po tayo ng relationship kay Lord last year, aani po tayo ng much revelation, mas matinding visions from the Lord this year. Dahil tayo ay palalim na ng palalim sa pagkilala sa Panginoon. Kaya po paalala sa atin in Psalm 90 and verse 12, so teach us to number our days, that we may present to Thee a heart of wisdom. Hindi lang naman tayo po last year tinuturuan ng Panginoon na lumakad sa Kanya. Pero the moment na tayo po ay nakakilala sa Panginoon, nais po niya, lumakad na po tayo doon sa nais po niya para sa atin. And kung tayo po ay nasimulan na po natin yan, even last year, 2 years ago, huwag po tayo manghinawa dahil aanihin na po natin lahat ng mga magagandang bagay na inilagay ng Panginoon sa ating puso. So ito po yung positive side ng pag-ani. Isa pa pong positive side ng pag-ani is the blessing of common grace. In Matthew 5:45, that you may be children of your Father in heaven, He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Alam po natin to, common grace, ang biyaya ng Panginoon ay nasa lahat. He causes His sun to rise on the evil and the good. Hindi po naman lang tayong mga believers ang nasisikatan ng araw, but also, kahit po yung mga pinakamasasamang tao, ito po yung grace ng Panginoon for everybody, available. God is gracious toward all men, kahit di po natin nare-realize, kahit hindi po tayo thankful, kahit ini-ignore po natin si Lord, may grace po siya sa lahat ng tao. Kaya kasama din po dito yung blessings of salvation grace. Regardless kung tayo po ay mapagpasalamat sa Panginoon, regardless kung ina-acknowledge natin ang kanyang salvation, but salvation is available for everyone. And it is the greatest gift that God gave to us through His Son, Jesus Christ. Ang kailangan lang po ng tao is to accept that grace, accept that gift. Pero available po ito sa lahat. Ano man po ang ating estado, ano man po ang ating kalagayan, tayo pa yung pinakamasamang tao sa buong mundo, available po sa atin ang salvation grace ng Panginoon. Hindi po natin ito pinagtrabahuan, pero ito po ay biyaya ng Panginoon. But there are also blessings we reap because of what others have done in our behalf. In John 4, verse 35 to 38,
Don't you have a saying, it's still 4 months until harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Even now, the one who reaps draws a wage and harvests a crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together. Thus, the saying, one sows and another reaps is true. I sent you to reap what you have not worked for. Others have done the hard work, and you have reaped the benefits of their labor. So ito naman po ay pinapatukuyan naman po ng Panginoon. Doon naman po sa mga ating pong mga nasyaran ng salvation. So sila po ay nakakilala, pero minsan po ay hindi planuhin ng Panginoon na sila po ay magpatuloy sa lugar na ito. Kaya iba pong church ang nagre-reap nung ating itinanim. Pero tayo din naman po ay nagre-reap ng mga hindi natin tinanim. Dahil marami din naman po tayo, meron din naman po tayong mga kasama dito na hindi po dito nagpasimula ng kanilang salvation, ng kanilang walk with God, and yet sila po ay narito. Pero, wag po tayo manghinawa dahil may equivalent blessings naman po yung ating mga itinanim. Nakalista po sa Panginoon ang bawat isang nasyaran natin, ang bawat isang ipinanalangin natin, ang bawat soul na ating idinulog sa Panginoon. However, minsan po ganito ay hindi po tayo ang aani ng ating itinanim. But in Deuteronomy 6, verse 10 and 11, when the Lord your God brings you into the land He swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give you a land with large flourishing cities you did not build, houses filled with all kinds of good things you did not provide, wells you did not dig, and vineyards and olive groves you did not plant. Then, when you eat and are satisfied. So sometimes naman po, dahil po sa napakayamang biyaya ng Panginoon, yung hindi po natin itinanim na mga mabubuting bagay ay inaani din po natin. Remember, yung year na ito is perfect beginning. So I believe talagang umaapaw ang ipagkakaloob sa atin na pagpapala ng Panginoong Jesus. Sabi nga po ni Pastora sa mga nakaraang preaching, yung transference of wealth ng wicked ay ibibigay ng Panginoon sa atin. Hindi natin pinagpaguran, pero ibibigay ng Panginoon sa atin. Why? Because meron po siyang napakalaking ministry na nais pong hindi po nais, kundi inilatag na for us. And kailangan po natin ng resources so that tayo po ay makapag-full blast sa ating pong pag-evangelize at paghanap. Tayo po ay magkaroon ng soul winning. So paniwalaan po natin yan. Pag sinabi ni Lord, ibe-bless niya tayo nang hindi natin pinagpaguran, ay thank you Lord. At ito po ay dahil sa mayamang biyaya ng Panginoon. That is why we are reminded na ang katagumpayan po natin ay hindi nanggagaling sa ating sarili. We are not self-made, but it is God who causes us para tayo ay yumaman. It is God who causes us para tayo mag-prosper, para po tayo ay magkaroon ng provision so that magawa po natin yung kanyang pinapagawa. Tayo po ay magkaroon ng soul winning. But, again, sa unang verse, sa unang talata po ng Galatians 6, it is a warning. Sabi po doon, be not deceived, God is not mocked. Madami pong blessings ang pag-ani at pagtanim, pero sabi doon, be not deceived, God is not mocked. This is a warning pertaining to the law of this nature. Yung deceive po in Greek. Greek naman po tayo ngayon. Kasi nasa New Testament po tayo. Ang Greek po ng deceive is planaw. Planaw. Literal translation is to cause to wander
to be led astray, to be deceived. So yung sinabing, be not deceived, or do not be deceived, it is a present passive imperative. Ibig po sabihin, continuous yung pagpapaalala. Sinasabi sa atin na, huwag kang magpapadaya. Huwag kang magpadaya, huwag kang magpapadaya, huwag kang magpapadaya in the future. Yung passive, continuous, present voice nito, inaasahan natin kasi that there is a constant threat from the devil na tayo ay i-deceive, na tayo ay dayain. Para tayo ay mag-wander, kasi yung planaw is to wander, to be led astray, para ka mawala, malihis yung iyong focus. So yung kaaway, constantly, he wants you to wander off, he wants you to be deceived. Kaka-receive mo lang nung message ng Sunday, nalimutan mo na, kasi nga, yan yung gusto ng devil, na mawala tayo sa focus sa mga binibigay sa ating mga planuhin ng Panginoon na mga itatanim natin. So, nauna po yung warning, bago po yung law. Kasi po ito yung root cause ng pamumuhay ng careless o pabayang pamumuhay ng isang tao. Why? Because, bakit sila nagtatanim ng masama? Because they are deceived, because they do not know. They are deceived because of the misinformation. Kulang sa kaalaman sa Bible, kulang sa kaalaman sa Diyos. Mali yung ating narinig, mali yung ating pinakinggan, mali yung ating nabasa. In short, mali yung information na tinanggap natin. Kaya kung sasabihin natin, pangit yung inani, mali yung inani. Why? Kasi mali yung itinanim. Bakit mali ang itinanim? Dahil mali yung pinanggalingang information. Mali yung siya ay deceived. Siya ay misinformed. Hindi niya alam kung anong tama. At marami po ito. Hindi lamang po sa mga unbelievers, but meron din po sa mga Christians. Dahil kulang po tayo sa kaalaman, hindi natin alam yung nais ng Panginoon, kaya mga tinatanim natin ay mali. Halimbawa po, sabi sa atin, speak life. Pero meron pa rin po tayong Christians na hindi maiiwasan, parang pag nagsasalita, laging speak, hindi life. Parang laging negative pag magsalita. Di ba po? Meron po mga Christians na ganyan kasi po, tayo ay nadideceive. Hindi natin alam. Di ba? Hindi natin alam na merong power of the tongue. Kaya mga sinasabi natin, ako, ba't masakit yung likod mo? May arthritis ka na yata eh. Yan yung mga natin. We do not speak life kasi nga, hindi natin alam na may power. Etong batang to, napakakulit mo. Ang kulit-kulit-kulit mo. Tawag mo sa kanya kulit, palayo mo na sa kanya kulit. Ayan, nagiging kulit na po tuloy yung mga bata. Kaya huwag po natin tatawagin kulit yung mga bata. Minsan po kasi binabansagan natin yung mga tao. O yan na si Marites. O padating na. Diba? So, nadideceive tayo. Kaya yung mga tinatanim natin ay mali. Even yung mga sinasabi natin sa ating sarili, mali. Because we are deceived. Because we do not know the Word of God. And we are also deceived. Madaming tao na di-deceive because we think we can get away with our wrongdoings. Naku, hindi naman yun. Hindi yan. Simpleng kasalanan lang naman yung nagawa ko. Hindi yan. Wala naman yung masyado epekto. Sabi nga doon, do not be deceived, God is not mocked. Ang mock naman po, Greek pa rin po, kasi po nasa New Testament tayo, is mukterizo. Or galing po doon sa word na mukter, na ibig sabihin po is the nose. So, mukterizo means to turn up the nose at, or to treat with contempt and ridicule. So, hindi po natin pwedeng i-mock ang Diyos.
sa pamamagitan po ng paniniwalang hindi babalik sa atin ang ating mga ginagawa. Na makakatakas po tayo sa mga maliliit na mga decisions natin na hindi tama. Since everything reproduces after its kind, God cannot be mocked. Katulad po na hindi po tayo makakapagtanim ng kamatis at ang aanihin po natin ay watermelon. Hindi po tayo pwede mag-breed ng pusa at ang manganganak at ang ipapanganak niya ay aso. Hindi po tayo pwedeng magtanim ng evil and yet we will produce good. We cannot sow discord, disunity, and we expect to reap unity. We cannot sow lies, kasinungalingan, and expect to produce truth. And we cannot sow sin and expect to reap holiness. If we sow to the Spirit, we will reap of the Spirit. If we sow to the flesh, we reap of the flesh. If we sow evil, we will reap evil. Now, if we will fill our minds and hearts with evil, wala po lalabas sa ating kabutihan. Sabi po in Matthew 12, verse 34 and 35, You brood of vipers, how can you, being evil, speak what is good? For the mouth speaks out of that which fills the heart. The good man out of his good treasure brings forth what is good, and the evil man out of his evil treasure brings forth what is evil. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung anong nasa puso natin, ito ang lalabas. Pag nagtanim tayo ng pagbawalang bahala sa utos ng Diyos, anihin natin ignorance, frustration, greed. Tandaan po natin itong phrase na ito. Sow a thought, reap an act. Sow an act, reap a habit. Sow a habit, reap a character. Sow a character, reap a destiny. Babalik lang po ito sa atin. Nagsisimula po ito sa ating thoughts. Magtanim po tayo ng negative sa ating isip. Simpleng sabihin natin, hindi na ako asenso sa akin, sa buhay na to. So yung thought na yon ay nagiging actuations mo. Magiging tamad ka kasi wala naman akong pag-asa. Wala naman atang pag-asa tong buhay na to. Hindi na ako aangat. So magiging act mo na siya. And yung act, pag inulit-ulit, it becomes a habit. And yung habit natin, it develops our character. Ito yung nagiging tayo. So kung ikaw ay naging tamad, ikaw ay naging pabaya, ito yung magiging character mo. And yung character natin, ito yung pupuntahan ng ating future. So it starts with a thought, it becomes an act. The act becomes a habit, and your habit will shape your character, and your character will reap your destiny. Kaya nga po, hinihikayat po tayo to speak grace in every situation, kahit po gaano kadilim ang ating sitwasyon. Hingahan mo ng buhay, sabi nga po ng preaching last week, dahil binigay na po sa atin ng Panginoon yung power to produce or to do supernatural things. Level up na po tayo, hindi na po tayo hihingi sa Panginoon ng, Lord, please. Kundi, inuutusan na tayo ng Panginoon, ito na yung gawin mo, sabihin mo. Kaya po, napakaganda noong pinapaalala sa atin that we speak grace. Ito yung ilagay natin sa ating thought. Yung grace, sabi nga, napakaganda po yung bagong definition na grema sa akin po. Sana po sa inyo.
That grace is another, yung term niya is supernatural ability na ibibigay sa'yo ng Panginoon to do the things na imposible. So kung ito yung ating nasa thought, grace, 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 the Lord will give me the supernatural ability, the Lord will give me supernatural wisdom, the Lord will give me supernatural health, the Lord will give me supernatural strength para gawin ko yung mga nice gawin ng Panginoon, makapag-share ako, makapag-trabaho ako, etc. Then, it will become an act. The Lord is faithful. Hindi po niya ito sasabihin sa atin kung hindi naman po natin ito magagawa. So, we need the help of the Holy Spirit. Kaya ingat po tayo sa ating po mga tinatanim, sa ating isip, tinatanim sa ating kapwa, tinatanim sa ating bahay, itinatanim sa mga anak, tinatanim po sa ating mga kapaligiran. Yung farmers po, they plant their seed because they expect a great harvest. Kung isang bungkus lang po ang kanilang seeds, tatanim po sila, ihahasik nila yan because they expect na magbubunga po ito not just 20 times, 10 times, but 100-fold. It is the same way, both sin and righteousness. Yung ating small decision will sprout at bubunga ng doble-doble pa. Kaya nga po, piliin nating mabuti kung ano yung itatanim natin. Kasi, doble, we will reap more than what we sow. So kung nag-reap po tayo ng a little bit of goodness, si Lord papadamihin niya yan. Pero pag nagtanim tayo ng a little bit of evil, ayun po, bubunga po yan ng malaki. Sabi po in Genesis 26:12, Isaac planted crops in that land and the same year reaped 100-fold because the Lord blessed him. So malaki po ang balik. Ganun din po sa mga generational curses po, kung babalikan po natin. Yung mga maling decisions natin, na gagawin natin, doble po ang balik sa mga generations to come. Doble po. Di ba po si Lord can punish up to the 4th generation. Kaya po kung sa atin nagsisimula yung maayos na generation, magtanim po tayo na maganda. Para hindi po anihin ng anak at mga apo natin yung maling decisions natin sa buhay. At hindi po sila mag-suffer dahil mas masakit po. Dahil po ako'y magulang na. Magiging mas masakit po sa magulang na makita na umani ng mas hindi maganda yung iyong anak. Hindi nga ikaw yung umani, pero ang nagsasuffer, makikita mo ang iyong anak. So, mas masakit po ito. Kaya po, alam na natin itong salitang ito, alam na po natin ang prinsipyong ito, gawin po natin ang tama so that they will reap a good harvest na hindi po nila tinanim. Diba? Sorry po, napatalon. Sabi nga po in Hosea 8:7, they saw the wind and they reaped the whirlwind. In Proverbs 22:8, he who sows iniquity will reap vanity, and the rod of his fury will perish. Ito po kasi sa Hebrew na po ulit, si Proverbs po, ay meron pong wordplay, yung alliteration. Sino po ba mga English major dyan? Alliteration ay yung meron pong paglalaro dun sa mga salita or merong mga catchy phrase. Pero ito po ay dahil sa in Hebrew. Yung iniquity po, ang Hebrew translation po niya is evel, avel, avla, ola.
Iniquity po is lawlessness, unrighteousness. And yung vanity po is translated as aven. So, parang galing po sila sa isang root word, avel and aven. And vanity is translated as calamity, trouble, sorrow, distress, misfortune, idolatry, emptiness. So sinasabi po dito that when a person sows iniquity, lawlessness, and unrighteousness, they will reap trouble. They will reap calamity. Isa pong example, si David. Si King David. Bagamat si David po ay, tinatawag natin, o ang kanyang palayaw, ang moniker niya ay a man after God's own heart. But at one point, siya po ay nakagawa ng pagkakasala sa Panginoon. Bagamat siya po ay a man after God's own heart, hindi po niya natakasan ang consequences ng kanyang sin. Ano po yung story niya? Siya po ay nagkaroon ng sin. Pumatol po siya sa may asawa kay Bathsheba. And si Prophet Nathan ay chinarge siya of serious crimes and judgment. Ano po yung mga sinabi ni Prophet Nathan? Kasi po si David pinatay si Uriah, yung asawa ni Bathsheba. Kaya ang judgment sa kanya, the sword will never depart from your house. At totoo po yung pag binasa niyo po yung 2 Samuel. Kinuha mo yung asawa ni Uriah, your wives will be taken before your very eyes. Ginawa mo ito secretly, your wives will be defiled open before all Israel. Basahin niyo na lang po yan sa verse 12 sa 2 Samuel. You gave occasion to the enemies to blaspheme the Lord. Your child also born to you shall surely die. So natanggap po ni David ang lahat ng mga punishments na ito. Pero, kasi po yun yung naitanim niya, yung isang simpleng pagpili niya ng kasalanan na nag-commit siya ng adultery with Bathsheba, nagkatanggal-tanggal na po yung kasalanan niya. Inuha na niya, kinovet na niya si Bathsheba, pinatay na niya yung asawa ni Bathsheba. Kaya, meron judgment. Pero, kung titignan po natin yung buhay ni David as a whole, he walked with the Lord. At nagtanim siya ng kabutihan. Kaya naman nung kinonfront siya ni Prophet Nathan, nag-confess naman po agad si David. Siya po ay nagsisi. Kaya po yung mga prayers niya in Psalm 51, lahat po yan ay confession sa Panginoon ng kanya pong nagawa. Kaya po siya tinawag na man after God's own heart dahil alam po niya yung puso ng Panginoon. In 1 Kings 15 and 5, for David had done what was right in the eyes of the Lord and had not failed to keep any of the Lord's commands all the days of his life except in the case of Uriah the Hittite. So, kung titignan natin, sinabi naman po dyan, most of his life, he had not failed to keep the Lord's commandments. Sumunod naman po siya sa Panginoon. Siya naman po ay nagtanim ng kabutihan. Kaya, na-receive din naman po niya yung kabutihan. Bagamat, sa isang banda po ng kanyang buhay, ay hindi po niya natakasan yung judgment o inani po niya yung kanyang mga hindi magandang ginawa. Kaya tayo po yung pumipili ng ating itinatanim. Ang part po ni Lord is whatever is sown, it will be multiplied manifold. Ang part po natin is to sow all the good. Magtanim po tayo ng lahat ng kabutihan. Iwanan po natin ang resulta sa Panginoon. We may not see it now, happening now. Pero alam po natin na we will reap a harvest. Just trust God's sovereign mercy, provision. Trust His grace and promises na aanihin po natin lahat ng ating mga
tinanim na mabuti. Tanim lang po tayo ng tanim ng prayers kahit parang, Lord, parang tagal na po nitong prayer na ito. Hindi natin makita yung resulta. Tinuruan na po tayo ni Lord to pray a leveled up prayer. Hingahan po natin yan ng breath of life. Magbasa po tayo na magbasa ng Bible kahit there are parts that we cannot understand. Minsan po, ganyan, basa po tayo ng basa, Lord, parang hindi ko po talaga makakuha yung, ano po ba ito? Yung mga 10 cubits, mga ano sa Leviticus. Basa lang po tayo ng basa, i-reveal po sa atin yan ng Panginoon. Trabaho lang po tayo kahit yung mga nasa paligid natin ay hindi nagtatrabaho ng patas, hindi namumuhay ng patas. Magtanim po tayo ng mabuti, magtanim po tayo for God's kingdom. Ito po, nailagay ko din po, kumain din po tayo ng tama. Magtanim din po tayo ng ating kalusugan. So that ang hindi po natin in the future ay mabuting kalusugan. Hindi po tayo mahirapan sa mga epekto ng mga pagkain po natin. Yan po. Paalala po ito sa lahat. At hindi po ito para po sa ating ngayon, kasi paalala po yan sa amin na ating po mga doktora, to eat healthy na daw po. Minsan lang daw po pwede namang mag-cheat day, pero mas madami po yung pagtatanim ng mabuting pagkain. Ngayon, tignan po natin sa 2 Corinthians 9 and 6. Now, this I say, he who sows sparingly shall also reap sparingly, and he who sows bountifully shall also reap bountifully. We believe that this year we will have a bountiful harvest. Kaya, bountiful sowing leads to bountiful reaping. So kung tayo po ay nagtanim bountifully for the kingdom of God, either sa ating pong tithes or either sa ating pong work for the Lord na pinapagal natin, tayo po ay hindi nanghihinawa sa pag-share ng gospel. Then, sabi po ni Lawrence, he stated this principle of bountiful giving this way. If you want to be rich, give. If you want to be poor, grasp. If you want abundance, scatter. Yan po yung mga yaman po natin, i-scatter. Po natin, gamitin natin. If you want to be needy, hoard. Alam niyo po yung hoard? Tago na natin lahat yan. Ito po yung world's philosophy. Opposite po. Get all you can. Can all you get. Then sit on the can. Get all you can. Kuha tayo ng mga kaya natin. Lagay natin siya sa lata. At pag nalagay natin siya sa lata, upuan natin para hindi na makatakas. So, hindi po ito yung prinsipyo ng Panginoon. Hinihikayat po tayo ng Panginoon to be generous in all ways. Huwag po nating i-hoard yung kabutihan ng Panginoon. Huwag po nating i-hoard, itago sa ating sarili yung mga talents na binibigay ni Lord. Ibigay po natin, maging generous po tayo sa paghasik ng kabutihan. Hindi lamang po sa mga bagay natin sa ating mga physical na mga meron po tayo. Kasi po yung hoarding parang sa mga gamit, ano? Pero yung i-hoard po natin yung ating talents na hindi po natin ito gamitin for the Lord, i-hoard po natin yung ating kaalaman sa Bible. Maging generous po tayo. At ganun din po, maging generous din po tayo sa pagbibigay. Sabi po in Luke 6:38, give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, they will pour out into your lap. For by your standard of measure, it will be measured to you in return. So, kung gagawa na lang po tayo ng mabuti, ilubos-lubusin na po natin. Damihan na po natin ang paggawa ng mabuti. Magbigay na po tayo ng mabuti at
Malapit na pong dumating si Lord. Malapit na pong dumating si Lord at ma-take po natin yung opportunity to do good things dahil aanihin din po natin yan sa heaven. Marireceive po natin ang reward. But, syempre po, alam po natin na ayaw na nating intayin. Anihin pa sa heaven. Maani na po natin. Dito pa lang. Ma-enjoy po natin lahat ng pagpapala ng Panginoon. So be zealous for good deeds. Tayo po ay maging mayaman sa paggawa ng mabuti. Tayo po ay maging handa na gumawa ng mabuti at all times. Sino man po nakakasalamuha natin? Miski makasalamuha po natin dyan ang hihingi, maging mabuti po tayo. And learn to do good deeds to meet the pressing needs of others. In other words, we are to be a people who sow bountifully. Lahat po ng ating buhay, ang ating talent, ang ating time, even yung ating kayamanan at katotohanan, itanim po natin yan. Sometimes we are impatient sa ating mga crops, sa hindi po parang di nagbubunga. Or yung iba po, kala walang babalik sa kanilang masama. But remember, yung field harvest is different. Ang field harvest po, meron timetable, alam kung kailan ito aanihin. Pero sa pag-ani natin sa buhay, there is no regular timetable. Meron, nagtanim ka ngayon, aanihin mo agad. Pero meron, nagtanim ka ngayon, pero sa generations to come ang ani. Kaya sabi, be not deceived. Darating ang season ng lahat ng ito, whatever we have sown. For whatever a man sows, he will also reap. But this is also comforting and assuring for those people na nagpapagal. Yung faithfulness natin sa Panginoon to produce bountiful harvest in the future, God will keep His promises. Kaya we start sowing good things for God's kingdom. Hindi pa po huli ang lahat. February pa lang po. Pwede pa po tayo magtanim na magtanim. Sabi po dun sa latter part ng verse natin, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. So ito po yung assurance ng Panginoon that if we sow good things, then we will reap good things. And ang promise po sa atin ng Panginoon, this year is a bountiful harvest. So we do not need to wait ng matagal na panahon so that ang mga blessings ay ating matanggap. Kaya wag po tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Let us do good all the more now that we know this principle. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong salita sa umagang ito. Maraming salamat po for reminding us of this principle that whatever we sow, we shall reap. Lord, help us. Alam po namin that the generational curses has been cut off. And we want to start anew. And Lord, we pray na kami po ay patuloy na magtanim ng mabubuti. Hindi lamang po para sa aming aanihin, but for the future generations as well. Help us to do good in any way that we can, in every way na maaari po namin gawing mabuti. Help us, Lord, na magtanim ng mabubuting salita sa aming kapwa, sa aming pong sarili, because we now know the power is in our tongue. The breath of life you have given us ay nasa amin po to do good things. You give us the grace para po ito'y magawa namin. Maraming salamat po, Lord. And as we start sowing good things this year, we expect a bountiful harvest for each and every one. We thank you and we bless you in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah.